presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa saryo ng tugtugan, kain ang pagmasda ng pagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa saryo ng tugtugan, kain ang pagmasda ng pagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras na pangangailangan, ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman hindi Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alam. Tanging sa'yo alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman hindi Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ating Panginoon, kailanman hindi Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Good morning, Jesus. Good Good morning. morning. Good morning, everyone. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Muli, Ama, kami nagpapasalamat. Kami muling naririto, pinagkatiwalaan. Una ng buhay at ng buhay mong salita. Kami samahan mo tulad po ng dati. Wala kaming magagawa kung wala ka. Mangusap po kayo, kami makikinig. I-bless mo po ang aming desire na hindi lamang napakinggan, hindi lamang na ninais na maisakatuparan, kundi maging kalugod-lugod sa iyo ang pagsasabuhay namin ng iyong mensahe. Hindi lamang today, kundi every day of our life, yung mga nakaraan at sa susunod pa. Panalangin po namin ito for the greater glory. No, great, you're great, O God, for your honor, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli ay bati. Naku, Good morning magandang ulit bati sa inyong lahat. Sa lahat ng Compi family, sa North, sa East, sa West, at saka sa South. Most especially sa Bulacan, sa Bulacnin, sa Olbi yan eh. lahat-lahat. Sa lahat na. Sa Baguio. Baguio. Okay, very good. Hindi naman ABC of company sa Bicol. Marami na pala tayong Hallelujah. Anyway, salamat ng marami. Ay, ibig ko lang ulit-ulitin, binabati po namin yung aming kapatid, mga kapatid na sina Brother Lito at Sister Mila, na nagdaas po ng kanilang 50 taong pagsasama. Golden wedding. Can you imagine? Kalahati ng isang siglo. Ang dami, ano? Merong hindi na umabot ang edad sa 50, pero ito'y pagsasama nila. Pagka ba ikaw ay golden wedding celebrator, ang ibig sabihin ba nun ikaw ay mga more or less ilang taong ka? It depends.
Normally, mga 75 daw yan eh, ano? Gawa ng mag-asawa, something like that. Bata-bata na konti. Well, just the same, thank you. Naku, alam mo ba nyo ang ano namin, relasyon namin, hindi ko lang nasabi doon sa occasion at sa pagkatana po. Na-carried ako, but di ako yung nakapag-sermon, which is good. Ano, sister? Ang nadampot ko kasi yung sana ay i-share kay ko okay, na tawag doon ni Pastor Alex. Pero just the same, ibig lamang ulitin na yun ho'y sila kami ay parang magkakapatid. Oo, ay sila ho sumambot. BBF. Ha? BBF. BBF until na ano, may comedy, may tuwa, may galak, may tawa na, may iyakan. Pero nalala mo ba ang tawag natin sa dalawa? Sa Philistine. Alam ba Hindi nyo, mo tawag nasabi. namin sa dalawa, Sister Mila, Brother Lito, ha? Si Guy and Guy Pip. and Pip. Yan ang Guy and Pip ng Philistine. Kung meron tayong Elvis Presley sa East, Ngayon, ay sa East meron ding Guy and Pip. Guy and Pip, noong panahon yon. Pero alam ba nyo kung sino naman itong katabi ko sa Phil Estate noon? Aba. Aba. Ay, yung katabi niya. Huwag na lang muna. Jackie Chan. Thank you, Amen. Lord. Baka mawala tayo sa... Jacket sana. Kasi- those were the days, ano, ang sarap palalahanin. Oo. Kasi napaka-ano ngayon, matindi yung ating pinag-aaralan. Kaya Oh, tama, dapat seryoso tayo ngayon. Oo nga, baka mauwi tayo sa Sardis, yung Pas Gloria ang pinag-aaralan nila. Kaya nawala, complacent. So let's go now to the lesson proper. Pero bago yan, yung ating memory verse for the week. Tama, Sister Cora. So ating memory verse for the week is taken from Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Very familiar, favorite, and very, very true to life. Amen. So Amen. Tagalog, At sa sister. Tagalog naman, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito yung Amen. aking life verse. Oo. The first of them, of the Yes. many. Oo nga. Kasi marami tayong hinihingi noon. Pero ang sabi nila daw, sige, ito muna ang gawin mo. Matthew 6:33. So, purihin ang Diyos sa ating pag-aaral na ito. At without further ado, tulad ng dati, umawit muna tayo. Thank you, Lord. O aking Diyos, thank you, Lord. Ano ba nangyari sa atin at gano'n ang ating... Doon lang kami, ha? O aking Diyos. O aking Diyos, naalala kita nang mapupugto na ang aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo at binigyan ng pag-asa. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Handog ko sa'yo pasasalamat sa awit kong ito. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. One more time. O aking Diyos, naalaala kita nang mapupugto na ang aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo at binigyan ng pag-asa. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh.
ako sa iyo, pasasalamat sa awit kong ito. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupdin ko pangako sa iyo, O Yahweh. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupdin ko pangako sa iyo, O Yahweh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Muli, mula sa Pahayag 3:1-6, ang ating pag-aaral. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran, ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ko dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aking ang buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Muli, Lord, gabayan kami, samahan kami, purihin ka na lahat ng aming sasabihin, iisipin, at lalo po sa pagsagawa ng iyong mensahe for today. So, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Una sa lahat, ito'y tumutukoy doon sa, hindi lamang ito para sa Sardis Church. This is for all churches, all families, all individual. Kung ikay nakinig ngayon, pinaniwalaan mo, ito'y para sa iyo. Kasi somehow, all of us, walang na-exempt doon sa sin of complacency. Salamat sa Diyos, ang Holy Spirit, lagi tayong ginigising at hindi tayo tumatagal sa gayong uri ng kasalanan. So, last time around, sister, tayo nagkameroon ng glimpse sa, ano ba yung Sardis, ano ba yung church niya. So, nakita noon how strong politically, geographically, ang Sardis area, country, sapagkat ito'y nakatayo doon sa isang mataas na plateau na ang palibot niya, left and right, north, east at saka west, ay isang cliff na napakataas, 3 cliffs, about 1,500 feet. So walang mag-akalang makaakyat dyan. At ang tanging daan lamang ay dito sa south side. Pero just like any other things, lahat ng mga kingdom ay lagi na meron niyang pagbagsak. At yun ang naganap sa Sardis na ating napag-aralan last Tuesday. Sila ay 2-3 beses na nasakop, and in the process, yung kanilang mga pinagmamalaki na kanilang magandang buhay, easy money, naku, napaka-progresibo ng Sardis noon. Marami silang ginto, maraming resources and everything. Ay tulad ng dati, pag may mananakop, ipaplunder yan. So yun ay little by little, biglaan nawala, nakabawi, may sumakop, nawala uli. At ang nakakalungkot, itong ugaling ito na ano man na mangyari ay they don't care. Yung complacent, indifferent, yung kumpante, wala rin yan. Ito yung nadala hanggang sa simbahan.
So maybe sabi ng isang mangangaral, maybe noong dumating ang salita ng Diyos sa kanila, narinig nila na dumating at may sinasabi na may pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, ay pinagpala nga, ay palagay ko doon daw ito dumami ang membership ng Sardis Church. Pero, yun na nga ang nangyari. Nung unti-unti itong mawala, at nagkameron ng medyo, bakit gano'n? Nakala ko'y sabi, kung kailan pa ko nag-join, ay saka pa So, yun ang sistema. Because of that, sila ay nagkameron ng different attitude na. Kumbaga sa ano ay, ang attendance nila ay, ang inaasahan lang nila ay, Lord, sabi mo, parang ganon. Pero hindi dapat gayon. 1 Corinthians 15:19, kung inaasahan lang natin sa Diyos, sa ating ginagawang ito, ay para lang sa daigdig na ito, tayo na ang pinakawaawa. So, kinapos yung kanilang deep relationship with God. Merong higit na mas mabuti dyan. At nakakatuwa sa ating pag-aral, ito isinabay agad na merong panghigit dyan. Yung spiritual growth, yung relasyon natin sa Diyos. Kasi kung pinagpahuli, ay complacent na magiging tayo natin. Each time na wala ang biyaya, grasya, disappointed ka. Kaya maaring ikaw ay absent na sa susunod na linggo ng fellowship. So again, mga kapatid, sabi natin, in comatose ang Sardis noon. Nasa ICU na, naghihingalo. At thank you Lord, mayroong pag-asang ibinigay ang ating Panginoon. At for today, ating pag-aaralan naman yung tungkol dan sa ibinigay ng Diyos na paths to revival. They can be revived. Katulad ng mga taong nasa ICU, binire-revive sila, may mga life support. At ang ICU yun ay walang iba kundi ang ICU ng ating Diyos, the eyes of the Lord. Ikaw ay patuloy na tinitingnan, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Noon nga ay sinabi ni Sister Cora, isinyer niya, yung kanyang na research na individually, yung cause of complacency, individually tayo, is number 1, ignorance. So Hosea 4:6, ang tao ay mapapahamak dahil sila ay ignorance sa aking mga itinuturo. So ang sumunod doon ay yung yung karamutan, pang sarili. Philippians 2:21, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Ang inaatupag lamang ng iba ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesus Kristo. Ang pangatlo, destruction of the world. Yun na yun, destruction of the world. Yung success, yung riches, yung possession and everything, nakaka-distract yan. Kaya nga sabi ay, buhay ay hayahay dahil walang problema. Napagtapos ko ng aking mga anak, so kami naman ay mapapabanjing-banjing. At ang pagbabanjing-banjing na yon, meron ma-exemption, ay naiwanan na. Ang fellowship, naiwanan na ang lahat. Bible study ay naiwanan na rin. Pati online ay kumbaga sa indirectly kinatamaran na rin. Kaya nga ito ang complacency, the sin of complacency. At ang nangyari ay corporate sin leads to death. Yun ang sabi sa Romans. Ang kasalanan, ang katapat ay lagi ng kamatayan. So for today, tungkol naman ito sa corporate sin of complacency. Corporate, the Church of Sardis, ang ating tutukuyin. Nung last time around, iniwanan natin yung individual. Ngayon naman, ito yung corporate. May katanungan. Ang tanong lang dito what do you think exactly are the sign of a dying church? So, maybe, ang immediate ay, di yung dwindling attendance sa fellowship. Di ba kahapon na pasadahan kaunti ni Sister Ria? According to survey, each fellowship, 25% ay nawawala. Yung by every week. Sana hiwag. Dapat at least every year yun. Kasi kung every week, 4 weeks ka lang, isang buwan ka lang, wala na nga attend. 25% Alam mo na yan. Oo. At least ano yan, mga 1 year siguro. Ay, thank you sa atin. May nababawasan, may dumarating. Ang nakakatuwa, part ng ating lesson for today, yung remnants, yung nananatili. Yung nananatili. Sister, naalala mo ba tayo doon sa yung isang, yung turo sa atin? Yung, sa sales. Sabi nung nagtuturo namin sa sales, do not expect that all your people will produce on a regular basis and be effective and be profitable on your side. Sabi niya kung meron kayong 100 tao,
100 tao. Observe, maximum niyan, 20% lamang ay nagpo-produce on a regular basis. Yung 80% ay they come and go, kape-kape lang yan, kapag kape ay aalis na. Server. Pagkatapos, meron ho ako. Well, anyway, sometimes nakakadagdag. Pero talaga yung 80% na yan, ikambaga sa ay hindi naman mabigat na dalahin, pero maganda. Kasi sa mga general meeting ay maraming na-attain. Maraming na-attain. Kaya encourager din yun. Ang sabi ng guro namin, so ang dapat dyan ay ganito. Doon sa 20%, doon mo naman i-allot ang yung 80% of resources, your time, your money, your effort, sapagkat they deserve an equivalent support. At doon sa 80% na non-productive or not yet productive, doon mo ilagay yung 20%. Huwag mo totally i-excommunicate yan. Basta lagi pa rin, oy, kumusta ka na? Oy, mabuti di kayo dumating. So, yun din ang charge. Na kung sino yung remnants, nakikita mong andyan siya at tunay na maasahan, di doon nakapokus naman na yung attention. At sooner or later, sila maging spark. Sila magiging tagapagdala naman ng mga bago o tagakaon doon sa mga luma upang mabuo uli yung ating inaasam-asam. So, itong letter ni Lord sa Sardis, ito'y talagang ay horrifying diagnosis. Tayo laging nasa medical terms ang ating sinasabi dahil ang sabi nga natin in comatose, in ICU ang ating itong ating Sardis na ito. So, ito yung verdict na tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Kasi ang sabi, huwag kang hahatol. Sino ka? Si Lord? Ang Diyos lamang pwedeng magsabi, you seems to be alive, but you are dead. At Diyos din lamang ang pwedeng magsalita na He's entitled, and He's omniscient, omnipresent, kaya alam niya kung saan ka naroon, ang iniisip mo, and He's so powerful. So Diyos lamang, and because it is God, we must respect it. The message is, sa lahat ng nakarinig, ako, kayo, lahat. Dapat ito yung ating paniwalaan. So, again, ano bang ibig sabihin nito? At siguro nga, yun ang nangyari sa church na ito. Meron ngang from the outside, maraming gustong pumunta kasi nakikita ang ganda-ganda. At meron namang from the inside, ay hindi lamang makaalis. So, two direction ito. Here is my church, here is Sardis, marami ibang church doon. At yung marami doon sa ibang na-attend doon, ang saya-saya naman ng Sardis, makalipat kaya doon. Ito namang ilan doon sa Sardis, it seems na mas marami, pambihira naman dito, lagi na lang, saan kaya ako makalipat? So, church hopping ang nangyayari. Whatever is the situation, it is the sin of complacency. So, ito ngayon ang ating pupuntahan at titingnan ng further study. Ang nakapagtataka, dito sa Church of Sardis, of all the 7 churches, dito walang minensyon tungkol dun sa naging reason kung bakit ka nagkaganyan. Kung mapapansin nyo, this is a church that doesn't seem to be suffering persecution. Yung 4 na naunang churches, may persecution inside and outside. It doesn't seem to be seriously infected with false doctrine. At ang ibig sabihin din, there is no hint of sexual immorality in the church. Wala dyan Jezebel spirit. Walang mention. Basta sinabi, you are dead. Aba, ipagkaikinasabi na you are dead. Ay, delikado tayo doon. The church is not one about losing its first love. It's not an episode church na nawalan ka na, hindi nakalimutan mo na ang una mong pag-ibig. Hindi ganoon. So, lumalabas ng Sardis is the most difficult church to dissect, para makita mo ang laman na kung anong ba nandoon. Because we don't really know what was wrong there. Only God knows. When Jesus speaks to the other church, He spells out the problem so that there can be no confusion. Direkla, ang sabi ni Lord, itong problema ng Efeso, Thyatira, ito. Para agad ay focus ka doon sa problema. But here we are told simply that the Sardis, things look good in the outside, but we're dying in the inside. Paulit-ulit, pero kasi yun talaga ang sitwasyon ng Sardis. So it is a shocking evaluation. Sabi nga dito ay
Again, from the outside, we can see Sardis a very active, vibrant church, full of activities. But deep inside the church, the Spirit is grieving. The Holy Spirit is grieving. Kasi walang pagtugon, walang relasyon, walang parabagang dedication to the honor and glory of the Lord. To the honor and glory of the Lord. Sabi pa ng iba, yun ay parang spiritual graveyard. Parang isang libingan na yan. Libingan ng mga buhay. Matthew 23, 27, 28. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari ang katulad nyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan kayo. Sa pangingin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yun ang kabuuan. Yun ang kabuuan. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam noon. So, we can have the following diagnosis tulad ng sinabi sa ating binabasa. This is the cause of complacency of the Church of Sardis. Number 1, when the past becomes more important than the present. Yung sinasabi na, the old glory namin sa Phil Estate, ang ganda ng kita, walang problema, travel dito, travel doon. Kami naman nagpe-prayer meeting, fellowship, pero ang laking bawas pagka may activities ka na sa labas, nawawala nga for 1 month. So, past glory. Yung starlight syndrome, yung kwento natin, yung kinang ng mga bituon yan, nakikita daw natin na yan ay most probably yung bituong yun ipatay na. Kasi miles and miles away, yung light travel faster than sound. Naibugan na yan, nag-radiate na sa atin yan, millions of years ago. Buhay ang ilaw, patay na naman yung pinaggalingan yan. Yun na ang starlight syndrome. When keeping a good reputation matters more than being bold witness for Christ, may reputation mawawala. Pero yung pagiging bold kay Jesus Christ, Lord, pasensya ka na muna ha. Hindi muna ako makakapag-pray dito. Hindi ko muna masishare. Kasi. First and foremost, kung meron kang dapat na unahin, ipagmalaki, dapat ipagmalaki mo si Kristo sa ginawa sa iyo at sa gagawin sa okasyon na yon. Ano pa ang magiging reason? Number 3, when religious rite becomes an end in itself. When all what we are doing is just ritual, following the regular things that is happening. Yung ang ganda ng kantahan, sige lang, kaya lang, dapat yung spirit ay all around. Nakakatuwa nga, may isang pare akong, ginagawa natin ito, may isang pare akong, nung kami nasa Lipa pa, before the mass proper, kanya pinakakanta ang congregation. Pinakakanta niya ang congregation doon sa kakantahin. Doon sa kakantahin sa buong misa. At doon dumating na ang mass proper, di kasama, kumakanta lahat. I mean, at least, kaysa doon sa kumakanta lang ngayong nasa unahan, ay di may bawas, kung hindi man totally wala. When tradition stifles every attempt at innovation, yan, yung ating mga minana, sinakal na nita, yung mga innovation ng kailangan gawin na. Katulad nito, yung ating online, this is a great innovation. Ang Lord ang nagbigay sa atin ito. There is no replacement talaga na face-to-face. Pero in cases na sometimes mas mabuting online. Just the same yun na. Yung tradition, marami pero hindi ko nababanggitin. Lalo yung ating mga namanasan noon. When church activity substitute for a growing walk with God, yun na, saturated sa activities, celebration, and everything, pero yung growing walk with God, deepening relationship with the Lord, individually and as a group. Naalala ko noon, yung kami nga ng Sister Mila, tuwing Sabado yata, kami isinasama na mag-asawa doon sa outreach namin. Sa Kuyapo. Sa palengke. Sa lahat ng hindi mo inaasahan na meron palang ganito dito. Na ikay sanay sa Maynila na ikay naka-aircon at lahat, meron palang ganito dito. An inspiration na dalhin mo naman yan doon sa Batangas.
Eh, no, kailan sa Batangas, sina Sir Ernie and everybody, I know, I've heard. Talaga namang maghahanda yung pupuntahang bahay at kakapusin pagka pinatulan yung pagkain. Ang saya-saya. Not only the socialization aspect of it, but really the message is ito, enjoy kami. Ano ba sabi nung taga Bulacan minister natin? You need to prepare at least 3 lessons for the week. Kasi yung una mong prayer meeting na pinuntahan, ang marami sasama sa iyo. Eh kung yung message mo ng first, ay sa mo rin gagamitin sa second at sa third, eh okay din naman yon. Ang sinasabi lamang mas maganda nga naman. Mas maganda nga naman. Yun ang mga sama-sama outreach. Magandang gawin din yun sa lahat. Lalo, say sa Batangas, nung kailan ay meron gano'n, palagay ko, papayagan ng Diyos ang revival. When talking about Christ matter most than knowing Christ, ano ba pagkakaiba nyon? Let's talk about Christ. Let's talk about theology, doctrine. But what about knowing Christ? Not head knowledge, but heart knowledge. Christ loves you. He saves you. At yung maramdaman mo mula ngayon, yun ang nangyari sa amin. Parang yun ang mga causes ng group sin of complacency. When appearance matters more than reality. So this said the wise Sardis is in comatose. Is a living dead because of his sin of complacency. Is there a remedy to revive the church again, or is it time to say, pass your paper, finish or not finish? Tanggalin na ang mga gadget. Sayang lamang ang gastos. Nakakakupa lang yan ng space. Euthanasia na yan. Dapat ay ganoon. Pagkatapos remove all the life support. Yung ba yun? Salamat ang Diyos. Our ways are not His ways. Sabi ni Mami, may pag-asa pa yan. Ang Sardis may pag-asa. Kaya nga kanyang pinersonal ang kanyang letter dito. So, Revelations verses 2 and 3, yun nga na sinasabi. Jesus wants the Church of Sardis to do the 5 steps patch to spiritual survival. 5 step. Yun ang sasabihin mamaya ni Sister Cora sa detalye. Kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran, ang iyong kasamaan, kung hindi ka gigising, pupunta ko dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng pagdating. Thank you, Lord. Sister Cora, sige nga, ikaw naman. Okay, thank you, Lord. Kanina pa natin pinag-uusapan na ang Church ng Sardis in comatose. So, meron ako ditong prescription, ang tawag ko dito, divine prescription. Yung reseta, di ba mga doktor nagbibigay ng reseta? RX. So, yung RX. Ito yung spiritual prescription to eradicate the sickness and to stay spiritually healthy again. So, nagbigay na ng prescription kasi nga, in comatose na. So, the spiritual laziness that the believers at Sardis that had developed ay parang sakit na cancer, unting-unting pumapatay. So, and the only solution or remedy is just like the way the Israelites recovery from the snake's bite while in the wilderness. Nalalaban niyo yung sa Exodus na napaka-reklamador ng mga Israelite kaya pinadalan ngayon sila ng ahas. So pero pinatingin sila ang ginamit din ni Lord yung insignia ng snake. So they were exhorted to look up to Jesus. So sa ngayon, hindi na doon sa ahas na yun, kundi sa look up to Jesus on the cross. So fix your eyes on Him and listen on what is saying. Sabi dito, ito nga ang kanyang sinabi. Stand up, run the race again, finish the race set before you, and do not become lax in faith. So in 2 Timothy 4:7, paraphrase lang ito, you must continue fighting the good fight. You must finish the race. You must keep the faith. And sa Revelation 3, yung sinasabi nga ni Pastor kanina, Revelation 2-3, kaya't gumising ka, palakasin mo ang mga nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin
ng aking Diyos ang mga ginawa mo. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang iyong mga pagsisisihan mo at talikuran ng iyong kasamaan. In English, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Remember, therefore, how you have received and heard. Hold fast and repent. So, mula dito, meron tayong, sabi nga kanina, Pastor, ang pag-aaralan natin yung 5 steps na dapat nating gawin. Ano-ano ba ito? Unang-una, wake up. Ang sunod ay strengthen what remains. Remember, obey, and repent. So, elaborate natin yung una, wake up. So, gumising tayo, gumising na, be watchful, gumising ka. So, he tells us that though the spiritual condition of the church of Sardis was bad, but it wasn't hopeless. Hindi, may pag-asa pa. So, Jesus had not given up on them. And though it was late, but it was not too late. Nasa komata sila pero may pag-asa. Sabi laging sinasabi ni Pastor, yung I see you ni Lord, nasa intensive care ni Jesus under His watchful eyes. And one must be aware of that. Awareness of His presence, you're present in His presence. So the author tells us to wake up, meaning to be on guard spiritually. Ibig sabihin, what ones must be in a continual state of watchfulness. It is the continual state of watchfulness that will keep us from becoming caught off guard and overrun by the enemy. Mateos 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So kailangan talagang nating pag-husayin na tayo ay huwag magpadaig sa mga tukso ng kasalanan. Ganon din sa Mateo 12:43 to 45. The enemy of your soul will search out and attempt to find a way to your heart that is left unguarded. Sabi dito, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapahingahan. Kung wala itong matagpuan, at sinabi sa sarili, babalik ako sa tahanan ng aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa mas sa dati. So the lack of spiritual watchfulness can be costly. Sa oras ng ipalagay mong ikaw ay spiritually safe and secure, it's the time enemy will strike. Sa kailangan tayo ay hindi pa banjing-banjing lang. Ganyan ang mga believers of Sardis. They had not lacked overnight but rather over time. Sa mahabang panahon, sila'y laging nasa relax na relax. Ito ang una at matinding babala ni Jesus sa mga taga-Sardis. Wake up and be alert. So sa pangalawa, yung strengthen what remains. Palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuloy ang mamatay. Sabi nga, yung mga natira, mag-focus tayo sa mga natitira. Huwag nating pabayaan na palaging iisipin yung mga nawala. Jesus was warning those who were not completely spiritually dead, but they were not spiritually safe either. May pag-asa, bagamat paandap-andap na ang ilawan ng Sardis Church, parang naghihingalo na nga. Sabi ng author, hanapin at palakasin ang may mga nanatiling tapat sa pananampalataya, nakahalo nga lamang sa mga hindi true believers. Parang doon sa talinghaga ng trigo at ng mga damo sa Mateo 13:24 to 30. Naghalo ang mga trigo sa mga damo na tanim ng kaaway. Amen. In other words, there were a few spiritual among the unspiritual. Padalwa, may mga ilang sincere among the hypocrites. May ilang mababa ang loob among the proud. A few regenerate among the ungenerate. So ito rin yung situation ni Elijah sa 1 King 19:18. Elijah believed
He was the only one left serving the Lord. Yet there were others. In fact, God told Elijah that there were 7,000 Israels, all the knees that have not bowed to Baal and every mouth that has not kissed him. So sa 1 King 19:18. Sinabi rin ito sa Romans 11:1-5. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y pinili niya. Hindi ba niyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta at giniba ang inyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kaya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaki na hindi sumamba sa Diyosa ni Baal. So ganun din, sa kasulukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. So mayroon pa, yun nga kaninang pinapaliwanag ni Pastor na tungkol sa sales namin, mag-focus lang tayo doon sa natitira, wag nating balik-balikan yung mga nawala. Application at presence sa ating date church including Compi. Sa ating church. Sabi nga dito, how is your Sunday fellowship attendance? Sabi nga inulit-ulit din ni Pastor na kalimitan nababawasan na yung mga kung ano may mga dahilan. Pag hindi napigilan or hindi nadagdagan na mga bagong kaluluwa, mauubos yan in 4 weeks. In 4 weeks times. Salamat hindi nangyayari ito sa atin. Alam ko, pag may nawala, may iba naman napapalit. Or naroon pa rin ang mga number, pero how many is present in the presence of God? Inulit din niyang kahapon ni Sister Ria na ang kalimitan present nga. Pero hawak yung mga cellphone, di ba? Nakapokus lagi sa cellphone. Pag hindi na correct, sa church ka, ang pag-attend ay naging ritual lang ang mga pag-attend. Hindi gusto, nakagawain lamang. So sa attendance is not the main cause of the dying church. Surely, isa ito sa mga major resulta lang. So, yun ang ating pagnilay-nilayin. Huwag tayo mag-focus sa mga nakaraan, kundi ang i-focus natin yung lahat na nakatira, yun ang pagyamanin. Ang patatlo, sabi nga, remember. So the author calls the believer to remember what they had once received and heard. The believers in the church of Sardis once believed and were spiritually alive, but something happened. Yun unuulit din kanina ni Pastor. The spiritual limb, kung sa ano yung aandap-andap nga hanggang sa continuous na nanlamig na. So yung init ay nawawala at unting-unting nanlalamig. The believer in Sardis had been given a gift of faith, the gift of salvation, but some of them had allowed the faith to weaken and grow cold. The lack of spiritual conviction or enthusiasm can cause you to become spiritually weak or lax regarding the things of God. You can become lax and allow an area of your heart to be open to sin and false teaching. So the worldly desires of the heart, if not restrained, can overtake and drown out the voice of God. So unang-una, over time your heart can become callous and cold. Kumbaga sa walls of Sardis, sabi nga dito, imposibleng makaakyat, pero imposibleng na makonquer din. So Paul warns about becoming spiritually lax due thinking you are spiritually secure. Lagi na akala mo ikaw is secure, pero kaya nagre-relax. We must never let that happen. It will not as we remain on guard spiritually. Sa 1 Corinthians 10:12, kaya't mag-ingat ang sinong mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuwal. So, yon ang ating sa remember. Ang pang-apat ay yung obey and repent. The church must return to Christ before it's too late. Sabi nga dito, remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. Once you are awakened to the truth of the gospel, once you recall the truth of the gospel of grace, once you put into practice what you know is the truth of God, you only need to repent and begin to obey the word of God in your heart.
So, to repent means literally to change the mind. It involves turning back to the Lord with a whole heart. Saka magbalik tayo with our heart. Pero isang bagay ang tiyak na napakahirap sa isang simbahan tulad ng Sardis na nahirati sa isang very comfortable living. Sabi nga, dahil kakabit palagi ng ganitong uri yung complacency nga, yung uri ng pagiging prideful. Kaya nga, dapat magsimula sa mga natitirang tapat. Sila ang magiging spark plug para mag-init din ang iba. Start with a few 20%, yung natitira remaining. And if necessary, iwasan na yung mga murmuring, complaining group. Yung iba, excommunicate ang terms. Sa disciplinary action ang ginagawa. And then we let God. Yung iba sila na rin ang umaalis. Tanggalin, dapat nilang gawin ito. Kumbaga sa salitang medical, we need to swallow the bitter pills o mas worse, amputation na, puputulin na. Sabi nga dito sa Mateo 18:8, kung ang inyong kamay o paa ang nagigisanin ng inyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon naman sa apoy at hindi namamatay. So, ito sa verse 9. Ganon din ang ating mata. Yun din ang dukutin at alisin kung yun ang nagkasala. Again, the wages of sin is death. Sa Romans 6:23. Ano ba yung sin? Yung sin of complacency. Need to choose between life and death. Choose life, obey, and repent. So, in summary, yung 5 prescription to spiritual revival is wake up. Sabi dito, be watchful, gumising. Ang pangalawa is strengthen what remains. Palakasin mo ang nalalabi pa sa inyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Ang patatlo yung remember. Alalahanin mo, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Ang pang-apat, obey. Hold fast, isagawa mo ang mga iyon. At 5, repent, pagsisihan mo talikuran ng iyong kasamaan and sin no more. So itong 5 ito ay napaka-importante sa Church ng Sardis, pero importante rin ito sa atin ngayon, nangyayari ito. Kaya ito dapat ang ating gawin. So sabi nga dito, these are the paths to follow in order to be alive again and not dead, ready to revive the glory that was theirs before the sin of complacency. So overtook and rebuild the church again. So thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. 25 miles per hour ang speed mo na naparecord ko dito. Hindi naman masama ang ganun. Tama lang yun. Kaya nilang humabol. Spirit ang naglilid eh. Tapos nag-summarize ka pa. Okay din yun. So, again mga kapatid, yun po ang nakita natin sa pag-aaral do sa verses 2 to 3 na si Lord hindi pababayaan ang lahat niyang pinili na merong paths, merong daan na inilagay siya step by step para marating muli yung iyong dating kinalalagyan. At kung ating pong matamang pakikinggan yon, sabihin na natin, ako'y isa dyan, ako'y Sardis paminsan-minsan. At yun ang the safest place to put ourselves. So, tayo po ay mga kapatid, baka po makikita nyo sa screen. Muli pinakita rito yung 5 churches na ating pinag-uusapan. Napakahalaga nito kasi makikita po natin dun sa Old Turkey, ito pong 7 churches na ito, kung saan tayo 5 na, ay andun siya sa palibot. Nandiyan sa palibot. While the writer, si John, ay naroon sa Patmos Island. So in other words, talagang letter ang makakarating dyan sa mga churches na yan. Hindi na physically visible kay John, una sa lahat, siya matanda na. At pangalawa, siya ay exiled. Medyo mahigpit. Diyan siya ay tinapon upang hindi na maging magnet para sa ibang mga believer. So the first one, andyan siya, yung Epheso, yung ating pinag-aralan. Then going north, yung number 2, ang Smyrna. Going north farther, ang Pergamos. And then bumalik ng kaunti sa east, ito yung
Tiatira. At now, dito tayo ngayon sa Sardis. Yun ang number 5. Yun ang number 5. So, God's willing, tayo po ay nasa number 6, which is the Philadelphia Church, and number 7, which is Laodicea. So, ito po siya. Letter ang ipinadala upang gisingin lahat sila dahil may pag-asa ang bawat isa. Magbe-break muna tayo, sister, mga kapatid ha, at Yung may birthday. pakinggan mo natin ang mga birthday. Wow, maraming may birthday. Yes, so for June 17, that is today, 2025, happy birthday po kay Sister Crisbel Miranda. Sister Rosette Basbas. Basbas. Uy, Sister Maria Sister Paz Maria Paz. Orias. Ano yun? Manugang yata yun eh. Akala ko. Brother Richard. Akala ko. Bito. Brother Benedict Villanueva, Sister Doris de Guzman, and Sister Tess Donor. Ulitin mo nga. Sister Crisbel Miranda, Sister Okay. Rosette Basbas, Sister Marie Paz Rias, Brother Richard Bito, Brother Arnold Badua, Brother Benedict Villanueva, Sister Doris de Guzman, and Sister Tess Donor. Wala yatang may anniversary. So, happy birthday. Tawagin natin si Bong. Brother Bong. Thank you, Lord. Happy Happy birthday. birthday sa lahat. Enjoy your the day. day. Thank you, Lord. More birthdays to come. At announcement lang muna tayo, no? Saka na yung repeat song. Ina-announce lang po mga kapatid yung ating quarterly fellowship sa CSM. Ito'y gaganapin sa June 29. Ito, last Sunday of June, Brother Bong, from 2:30 p.m. dito po sa ating Paranaque Worship Center. Tulad ng dati, yun pong ipinadala ay kasing halaga din na nagpadala. They need your support dahil po alam natin lahat yan at tayo magiging kabahagi ng gawaing ito. So, yun po muna ang ating message in between. At let's go back na sa ating lesson para makita po natin ang isa pang approach para dito. So, kanina po ay na isa-isa ni Sister Wife ang tungkol doon sa prescription na bigay ni Jesus Christ para sa spiritual revival. We need to be revived in order to survive. Kung wala yung ganong change of direction, magdidiretso-diretso yan. Kumunoy na yan and then wala na matay pag-asa. So, ang sabi niya ay, unang sa lahat, hoy gising, be watchful, wake up. Talagang ang marami nga naman ay natutulog dahil sa ano ba yun? Kagandahan ng buhay. O ang iba ay sa problema ng buhay. Iba ang pinupuntahan. Ang pangalawa naman ay palakasin kung ano ang naririyan. Palakasin mo ang nalalabi sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Lahat ng bagay, if they stop growing, sabi lagi nang they will start dying. Kaya laging dapat ating bibigyan ng haplos, ng atensyon, palakasin natin. Ang pangatlo ay alalahanin mo, remember, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. 2 Timothy 2:2. Lahat ng narinig mo, tinanggap mo, ang iyong salvation, ang iyong faith na binigay, ang lahat ng ginawa sa iyong pagpapatunay ng salita ng Diyos ay totoo, yun ay alalahanin mo. Yun ay babalik at babalik ang pagpapala para sa atin.
And then, hold fast, obey. Isagawa mo muli ang mga yun. Isagawa mo lahat ng naririnig. Sabi nga ni Minister Ernie, itong salita ng Diyos, meron siyang pangako dito. Ang gawin mo, sabihin mo lamang kung itinuturo at iniutos sa iyo at pabayaan mong patunayan ng Diyos na yan ay totoo. Patunayan ng Diyos sa atin yan. Wala pang salita ng Diyos na hindi naging totoo sa atin. Ang atin lang naging problema siguro ay kainipan, hindi agad ibinibigay. Ang pangalawa ay iba ang iyong inaasahan sa gusto ng Diyos na sa ibigay. At marami pa, kasi nga bunga pa rin yan ang ikaw ay nabuhay na complacent sa ibang bagay na hindi sa Diyos. Pag nakita mo na at isinagawa mo yan, repent. Hindi po pwede na basta pinalagpas, kailangan humingi ka rin ng tawad. Reconcile with the Lord. And to the people, to the person na naging yung ano ba tayo? Nandyan siya. Siya ang humalang, siya ang ginawang sangkapan ng Diyos upang subukan na yung pananampalataya, nagkasala ka sa Kanya, but say ba, pagkatapos ay una, lahat ng ginawang kasalanan ay kay Lord, hingi ng patawad sa ating Diyos. And then to the person, kailangan din niya yan. Nako, yun ay encourager sa Kanya, isa-isa rin sa mga Sardis na paandap-andap, pagkatapos bibigyan mo pa ng mga kasalanang tulad niyan, matutuluyan. Accomplish ka sa mangyayaring yon. So, ito po mga kapatid ang ating narinig kanina. Pagsisihan mo, talikuran ay iyong kasamaan and sin no more. These are the prescription na binigay ng ating Panginoon. So, ngayon, applicable ito sa atin tulad ng sabi ko kanina, for you and me, sa simbahan natin, sa lahat ng simbahan, applicable. Gusto kong puntahan yung yung kay Solomon, yung 2 Chronicles 7:14. Somehow, Revelations 3:2-3, they are related. They are related. Kasi doon sa 3:23 and 2 Chronicles 7:14, ang requirement ng ating Diyos para sa revival to survive is reconciliation with Him. At lagi dito involves ang humility, prayer, devotion, and repentance. Prayer, devotion. Ang ating bayan ay malaki ang problema dahil ang individual na membro ng bayang yon ay malaki ang problema sa Diyos. Yan ay naganap dahil tayo na molecules sa kingdom of God ay halos ay sabay-sabay na nagkameron ng kasalanan. That leads to itong mga consequences ng kasalanan ito. A dying church, a dying country. So sa 2 Chronicles 7:14, ang sabi dito ay ganito. Familiar, very favorite. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. So this pertains to the individual, to Sardis, and to the whole nation of Sardis. Nakakalungkot lamang, according sa mga research, ang Sardis ay totally natunaw. Tapos ay by now, yung old Turkey, meron daw isang lugar na tawag ay Sart, S-A-R-T. Baka yun na yun. Baka yun na yun, pero ay yung church dapat ang sana'y sumigla pa. Well, anyway, ito na tayo. In order to survive, dapat tayo makipag-reconcile kay Lord. Ang Pilipinas, ang tawag sa atin ay the only Christian country in this part of the world, in Asia. Totoo pa ba yan hanggang ngayon? Hindi kaya yan ay we are living on the past glory? So we need to evaluate. Magpa-prescribe tayo kay Lord. Kami ba ay Sardis as a country? As a nation? Tingnan natin, bakit ang daming crime? Bakit ang daming nagkakagulo? Bakit ganito nangyayari sa lahat? Dahil mayroong problema. The wages of sin is death. So ito po tayo mga kapatid. Doon sa James 4:8-10, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin niyo ang inyong puso,
kayong pabago ng isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan nyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan na inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. The way Revelation 3:2 sabi sa atin, repent, repent. Hanapin ng Diyos, siya nariyan lang, matagal na tayong hinihintay. Let's go to the 2 Chronicle. Ang sabi doon, if my people, so to Solomon, ang ibig sabihin firstly, it pertains to Israel only during those days. Sa New Testament, ito naman ay, ang tinatawag dito, tayong lahat na kanyang pinili. Lahat ng binyagan kay Kristo. The born again, ito tayo. Lahat ng words sa Bible, this also pertains to the new us, to the new born again church. The people to meet God's condition at the saved, and that is the church we have today. If we want to see revival come to our church and nation, God says the church is going to have to change. The church is going to have the change. Let us lead the change. Let us lead the revival. This is the beginning of the condition that God is looking to be met before He will act. It is clear that God is issuing a conditional promise to His people. Do these things and I will respond. God has an expectation of specific things before He brings revival. And these promises are only for those who place their faith in God. Thank you, Lord. We often forget that the work of revival always begins with God's own people first. Bakit kaya ganon? God must first renew His people before the real work of winning souls for Christ can take place. If we are lost, we cannot revive and invite the lost. You cannot give kung wala tayong ganon. Kaya ang gusto ni Lord, sa atin magsimula ang revival. Let's just focus on that naman. Palagay ko, meron, bawat isa sa atin. So, who are called by my name, yan ang sunod na sinabi niya. God is the one who calls us out from among the world. Ang Diyos ang pumili, John 15:16. Hindi naman kayong pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo, tinirang. At tinitiyak kong kayo ay mamumunga, magtatagumpay. Ano man ang hili nyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay. Buhay na buhay, interconnected, Old Testament, New Testament, until now ang sinasabi, ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo. Natanggi pa nga kayo. Thank you, Lord. Being a Christian means that we are meant to stand out from the rest of the world. We must live differently than the world because we value different things. We value an eternal promise, and we value a different lifestyle. We are called to be a holy priesthood, where every believer carries the responsibility for ministry. We are called to be in Christ's witness in this world, to share His truth, and boldly seek His power. So, 4 conditions ang sinabi ni Lord sa 2 Chronicle. Humble yourselves. Yun na yun. Yung kaninang paulit-ulit na sinasabi. Humble yourself is repent. Humble yourself is seek the Lord. The word humble means to be in submission, to live in state of surrender. Pride, wala na dapat. When we humble ourselves, we are literally saying to God, you are in control of my life. Ilang beses nating sinabi ito, Lord, control my life. You are my Savior, you are my Lord. You own me. Tell me what to do and I will obey. Kaya lang, siyempre, nababago pa rin yun. When we humble ourselves before God, we are allowing Him to mold us to His will. And once we allow God to do that, we cannot remain the same. Tinagpo tayo ng Diyos nung tayo ay ganito. Siguro ang iba'y masamang-masama, ang iba'y masama, ang iba'y mabuti-buti na. Kung sino ka man, mahal ka ng Diyos. Pero again, ang gusto ng Diyos, huwag kang manatili kung kailang saan kanya natagpuan. Ang gusto niya ay kamaroon ng progreso. Maging katulad halos ni Kristo. Holier than before. Thank you, Lord. Yung daily decision natin, hallelujah, hallelujah. So, yun ang una. Thank you, Lord. Humble yourself. This is why prayer is absolutely essential to experiencing revival. Thank you. Yun ang number 2. Pray. One of the key principles of revival is a determined effort
in prayer, devotion to God. Communication to God is your relationship with God. Kung hindi kayo nag-uusap na mag-ama, ang bahay nyo ay tahimik kunwari kasi walang ingay na nag-uusap, pero magulo ang mga isip. Sister, paging kaunti. At ako'y may napagalitan ako kagabi sa bahay. Thank you, Lord. So, communication ang kulang. When we pray, we're bringing our lives to meet with God. And in the moment that we meet with the Lord, something amazing happens. He pours Himself into our lives. Hindi mo namamalayan. Iba yung pakiramdam mo. This is why prayer is absolutely essential to experiencing revival. This must be a determined effort. Hindi yung kung kailan kailangan, kung kailan ganito. Every moment of your life. Every moment. Kaya sabi, pray unceasingly. Thank you, Lord. Walang ulan. Thank you, Lord. Tricycle. Lord, ano itong nangyayaring ito? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Ano bang kukunin kong course, Panginoon? Wala na. Siya na lang palagi ang iyong kausap. Nung kailan ng inay, ano ho, nangyayari dito? Inay, pahingin piso. Hindi yun ni Lord, pahingin piso. Ang ganda, ano yung bang sa kanya ka lahat na asa? So that is number 2, at yun ay pray. Prayer is the foundation of a growing relationship with God, and without prayer, that relationship will never truly grow. Talagang, di ba, sabi sa atin, new life and then growth. Dapat magkaroon tayo ng growth. And prayer is one of them. Very, very important. Even doon sa armor of God, silently at the end of the line, after the helmet, the righteousness plate, the shield, the word, the shoes, may sinasabing pray. Kasi yun ang yun ang CCTV na tanging Diyos lamang nakakaalam kung ano mga nakapalibot sa atin. Amen. We must have a deeper connection to God if we ever want to experience revival in our lives and in our churches. Daily decision. Each day we make a decision to cultivate and grow that relationship with God or to settle for where we are in our relationship with Him. Revival is nothing more than God stepping into His relationship with us and filling it with His presence and power in a fresh way, a new way. If we are not developing that relationship with God, we will never experience personal revival. And it takes many with this kind of commitment to have a revival in the church and in our community. That's number 2. Number 3 is seek my face. Seek my face. Mga kapatid, tingnan mo lamang na lahat ng kaharap mo ay kamukha ni Kristo. Ay, hindi mo nasasabihin yung sinabi mo kagabi, ano? Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi niya sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." To seek something from God means to first have the deep desire to see it happen and then to actively, persistently pursue it. No word, no food, no breakfast, no lunch, no dinner. Ang ibig sabihin lang yan word for the day, at least 3 times, meron kang fresh word coming from the Lord. One of the major reasons why many churches seldom see a movement of God is because they don't want it bad enough. Kung bagas hindi naman namin yung kailangan. Hindi namin kailangan niya. Attend mo kami, ang attendance namin. Nagse-second service na nga kami. Kayo, isa lamang sa linggo, kami, pa-third nga kami. Parang ganon. Hindi nila kailangan ng because resting on their laurel. Sayang yun. Yun ang malaking tukso na dapat pag-ingatan. Complacent. There is a personal price that has to be paid in finding revival. It means that we need to render ourselves to the leading of the Holy Spirit and then obey what the Spirit says. The church today does not see God moving because people have stopped seeking. Bakit parang hindi ako masigla? Bakit wala akong kapayapaan? You did not seek the peace of God. Thank you, Lord. We will only truly find God and His reviving power when we earnestly desire that which only He can give us. Once that desire is there, then we must pursue it. Tulad noong sharing ni Pastor Alec kahapon, I want to be, I'm not confused, then he seek the answer through the Word of God.
Sabi ng bata, ano kukunin ko po, Lord? Lord, lead me. Bigyan po ko ng word. Micah 6:8. To act justly and love mercy. So, nag-law. Pag ang Diyos ang nagbigay ng direksyon, it is complete with all the provision. Pre and with that spirit in your heart, na yan ay ang bigay sa iyo ng Diyos ay sa iyo, ay siguro, hindi ko masasabing mark my word, that gentleman from the east will finish his course 5-star in full color. Kasi inspired by the Holy Spirit eh. Pati yung lesson madaling unawain. Pati yung pag-memorize na mga articles, mga law, mga lahat, yan guided by the Holy Spirit because he obey and follow the initiation given by the Lord. Praise the Lord. Condition number 4, turn from their evil ways. Meron nga naman ganito, pero yung pa rin yung mga bisyo, hindi pa rin maiwasan yung kasalanan na kumbaga sa ano'y pwede naman, kaya lang nanghihinayang. Kumbaga sa ano'y, paano naman ho, mahal na mahal ko rin siya. Tinamaan ng magaling kapag kagayon. Hindi ka taga nabalik kay Lord. Magaling dati kang dated, o iba sinasabi, tinamaan ka ng magaling, tinamaan ka ng Word of God. This is a primary condition. Yung evil ways, pag nagpaulit-ulit, sabi nga ay babalik dyan, 7 evil, mas matindi kayo doon sa una. Words are easy, pero yung action, ipagpipray din natin. Ang action ay prideful, baka nung sabihin ng iba, the prodigal son, hindi niya ito inintindi na. Ang daming sasabihin ng iba. Baka ako'y kutsain, baka ako'y batuhin. Yung prodigal father, hindi rin niya binigyan ng pansin. Anong sasabihin ng aking mga kamag-anak? Anong sasabihin? Ay, patikar na. Patikar is a Greek word na ang ibig sabihin ay Bilis-bilis. yun ay Batangas word. Ibig sabihin ay takbo, wala control to meet the returning son. The primary reason we don't have revival is the complacency of God's people. We love the desire of the flesh more than the things of God. We have to repent of our complacency. Lahat ng bagay hindi pwedeng itakip lang sa carpet. Dapat yan ano ba ang kasalanan hindi napapatawad? Sabi ng isang mangangaral, una sa lahat kasalanan sa Holy Spirit. Pero isa pang kasalanan yung hindi mo inihingi ng tawad. Hindi po pwede na understood. Tulad ng pag-ibig, it must be expressed. Tulad ng repentance, it must also be. Para maglubag ng kalooban yung nagawa natin ng kasalanan. We have to repent of our complacency. We have to see the damage done by the complacency and ask God to forgive us. Again, refer to the story of the Sardis church. We have to turn to God. We have to start living to God. Revival will never happen in our life until we let go of our sin. Sin is nothing more than pure bandage. When we recognize our wrongdoings and confess, we renew our relationship with God and sets us free. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maliban sa kasalanan. Hindi pwedeng maghalo ang kasalanan at ang kabanalan. Lagi nang tatandaan po natin yan. If you want our churches to see revival, today is the day to seek the Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi actually ang nagigrieve sa lahat ng kasalanan yan. So sa Kanya tayo dapat humingi ng patawad at ng bendisyon na tayo i-guide. Ano Holy Spirit ang sunod kong gagawin? Ito na nga mga sinasabi sa atin sa ating pag-aaral. Time is short, the Lord is coming back soon. Ito'y laging pertaining sa Kanyang muling pagbabalik. Anytime. Naku, anytime. Sabi nung aking isang kabatchmate, from the States, US Navy retired. Sabi dun sa aking classmates na ay retired general ng Filipino Army. Dito lang sila, binibisita namin. Sabi sa message niya, pakisabi kay General, sabihin niya na a true soldier is, a true soldier is always faithful, is always ready. Ay, share ko lang na konti. Kapit-bahay lang natin. Cancer. Nung kami bumisita, nagkaboses. Kaya ang tanong brother, hindi ko na pakakahabaan. Ikaw, ready nang mamatay. Ready ako, sir.
Always be ready. Ay, thank you Lord, Pastor, sa paglilid at giving me the way to see it. That general is actually the uh, tank commander, tangke, batalyon commander ng Philippine Army during the days of the EDSA Revolution. Ito yung nakapicture sa dyaryo, sa TV, lahat. Yung ang tangke nandyan, pero alam natin, hinarang ng tao. At naroon sa unahan, 3 madre, may hawak na rosaryo at bulaklak. Oo, naalala niyo yun? Eh yung si commander, nakabukas yung hatch niya, nandoon, nakita. Aba, ay batchmate ko to. Bumaba doon sa tangke. Nagyapusan. Sister Terry, ako si Cesar. Aba. Wala nang sinabing, huwag ka magpapaputok. Walang pumutok. Pero may order daw sa kanila na hindi naman nila susundin, maraming mamamatay. Thank you, Lord. Yun ang pinag-pray namin last 2 weeks ago. At yes, sir, I'm ready. Hallelujah. Thank you, Lord. Ay, nako. At dahil sa balitang yon, kami nagkaisa-isa, 3 lang kami. Yung presidente namin, yung isa naming assign sa outreach na assistant ko, ako, si Sister Cora niya sumama, kapatid ni General, na isang lieutenant colonel na sumama sa amin, na pagkasakay, ipinakilala, pastor ang katabi mo. Ang sabi naman na yung si lieutenant colonel, ay ano, ako naman Sagradong Katoliko. ako naman sige, basta tatandaan mo ito, Colonel, bago tayo maghiwalay, ikay pastor na rin. Anyway, birong matindi para relax na agad ang sitwasyon. Wala nang space. At along the way talaga naman, ano pastor yung ibig sabihin ng, ano ba yung mga kasalanan? Unang-una, kasalanan niya yung ating alam na sin of commission. Yung at least sa 10 Commandments, alam mo naman yun no? Alam natin sa simbahan. Pag hindi mo yun nasunod, sin of commission, marami pag iba. Pero ang higit na importante, yung sin of omission. Yung alam mong mabuting gagawin na hindi mo ginawa. Ganun ba yun? Ano naman yung, ang dami niyang anuman. Basta bago kami umuwi, pastor talaga siya. Amen. Babalikan daw namin. Marami sa batchmate namin. Sama rin kami. So by June 28, by the way, dumaan kami rito kasi yung aming sponsor na asawa, diyan kami pinadaa, wala kaming gadget. Itinuro, step. Tingnan niyo ito yung aming beautiful church. Ito. Beautiful church. Ay sarado lang. God's willing, pagbalik namin dito, madami-dami kami, siguro 2 sasakyan, I will pray na makapasok kami rito, makapag-pray, kung nandiyan sino man sa inyo, pag-pray nyo kami, kasi until now, sarado. Kaya bubuksan natin ang gate at saka iti bubuksan para makita nila na iisang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Ang saya. Thank you, Lord. Anyway, lesson natin. So, ito po tayo, short ang time. Be wise. Hindi ka wise kung sabi mo, matagal pa yan. Isa sa strategy ni Satanas, sabi ni Pastor Ray, ang sabi daw sabi mo matagal pa. Ayan, sige, di complacent ka pag nangyari yan. Yon ang sinasabi. So, ano naman ang promise niya? The same 2 Chronicle. He will hear from heaven. Sinabi ko yan, at sinasabi ko naman sa iyo, pakikinggan ko. Kung baga it's a blank check. Isulat mo na dyan. Ako ang magbibigay ng amount. Hindi niya sinabing, at titingnan ko kung pakikinggan ko. Ang sinabi niya, lahat ng sinabi mo, with sincerity, pakikinggan ko yan. And I will send revival. I will forgive your sins. Ini-assure. Sinong ama yung gano'n na isipin ko pa? Saka na tayo magkita pagka yung mga ganyan. Ay, kay Lord, hindi. Huwag ka na mag-isip. And I will heal your land, starting from your physical health for everything, spiritual and everything, then makakahawa sa family, then the church, and then the whole world, the whole nation. Can you imagine? Kasi nga, our Father who art in heaven,
ang sabi doon ay, when you pray that, simultaneously, you are praying with a billions of believers. It's not a personal prayer. It is a corporate prayer. And it is 2 Chronicle 7:14. Pag ito'y ating pinuntahan, 2 or more lang naman eh. Eh, what about millions together? Praying for the revival of our church. Amen, amen. So, ito na po siya. We are the remnants. We are to spark the dying fire of service that is being called to us. We must be an overcomer. Sapagkat yun ang ibinigay sa atin. Merong warning. Lagi namang ganyan. Hindi po pwede na walang warning. Merong impyerno. Hindi pwedeng puro langit. If we do not take this word seriously, there is an implied threat. Jesus will come like a thief in the night. This thief in the night is different from John 10:10. Thief in the night is the very evil himself to destroy, pumatay at magnakaw. Ito ang sinasabi dito, yung mga sinasabi sa Bible, sa Revelation 16:15, Matthew 14:43, Thessalonica 5:2, nang ibig sabihin, I myself, ako mismo ang pupunta dyan. Saan ba yung si Pablo ay sinabing, pag-ingatan nyo yung mama na yan? Nakalimutan ko na. Ako mismo, pagpunta ko dyan, ako ang, parang ganon, nakalimutan ko lang. Pero ito sinasabi sa Revelation 16:5 ba yun? Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stay awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. Walang nakakaalam. Like a thief who comes when you least expect him, Jesus wants the congregation of Sardis and all congregation, all churches, to wake up, or when he comes, the result will not be happy for the church. Judgment. Judgment. Jesus is coming. Ready ba tayo? Yes, sir. Always faithful, always ready. So Jesus is coming. He posted, at ang sabi niya, be the overcomer you are called to be. Anong gagawin? Know the enemy's trick. Remain on guard, seek the words and Spirit of God daily, and keep the faith. John closes the letter to Sardis by encouraging the overcomers that their names will never be blotted out of the book of life. But the person who does not overcome, ibig sabihin, he who doesn't listen and obey, he who doesn't heed, ang ibig sabihin nun ay the person who refused to awake spiritually, the person who does not remember what they were once told, the person who refuses to repent and obey will find himself dead spiritually. Condemnation eternally yun. No? Mahirap yun. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Put the armor of God. Always be alert. Hold up the shield of faith. We are already equipped with this armor of God. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, the sword of the word of God, the shoes, the beautiful shoes, ready to. Amen. Yun. And do not forget to pray. The CCTV, the antenna, nakita lahat ng iyong pinupuntahan at ikaw ay inspired ng Holy Spirit. Do not go there, forgive, thank you Lord, love one another. Use the word of the Spirit and never remove the helmet of salvation. Be the overcomer you are called to be. Be an overcomer you are called to be. So, threefold promise ito sa mga overcomer, sa ating lahat. They will be dressed in the white robes of victory. Mahaba yung white robes na yun, hindi na po natin idinagdag. You will have their names reserved in heaven, hindi blotted out from the book of life na iingatan ng anak. They will be personally recognized by our Lord. Kung ako hindi mo ikinahaya sa lupang ito, hindi kita ikahiya kay Ama. Ipakikilala pa nga kita. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Closing prayer. Salamat ng marami, Ama, sa lahat ng naganap. Kaluguran mo nawa ang iyong natanggap, pati po ang aming pagsasabuhay na ito. Patawad pong muli sa mga pagkakataon na complacent kami, lalo sa mabubuting bagay na turo mo. Sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, magaganap po sa amin ito ang iyong malugod na paggabay, pagtanggap,
Amen. May we always be present in your presence. In Jesus' name, amen. At sa Amen. repeat news song namin of the week Yes. ay Di Ko Iniwan, composed by Sister Ay. Sara Abadilla. In line din sa God lesson, no? bless. Thank you, Lord. Panginoon, ako ba'y nilisan mo? Ako ngayon'y tumatangis, hiling ay awa sa iyo. Tila hindi ko naririnig ang tinig mo, at hindi ko nadarama ang saklolo mo. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito, dahil una pa man ay karga mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko, kailan may di mo ako iniwan. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw, ngunit pilit na kumagapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na, at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy